Kumusta mga friends? Narito na naman tayong muli para sa pagpapatuloy ng episode na Secret Behind Indonesian Politics. Natalakay sa naunang episode kung paano nagbago mula authoritarian tungo sa demokrasya ang politika sa Indonesia. At bilang ang kapapanalong kandidato sa pagka-presidente, si Prabowo Subianto na matagal nang nais umupo sa pwesto ay naghahanda na para kamtin ang matagal ng pangarap. At sa pagpapatuloy, mukhang gumagana ang taktika ni Subianto. Nakamit niya ang isang malaking pangunguna sa mga botante sa pagitan ng 17 at 39 na taong gulang na binubuo ng higit sa 60% ng mga karapat-dapat na botante, ngunit napakabata pa para maalala ang kanyang marahas na nakaraan. Matagal nang hinarap ni Subianto ang mga mapagkakatiwalaang alegasyon ng mga pang-aabuso sa karapatang pantao sa panahon ng pamumuno ng kanyang biyenan, at pinagbawalan siyang pumasok sa Estados Unidos hanggang nitong kamakailan lamang. Siya ay tinanggal mula sa kanyang posisyon sa hukbo matapos lumusab sa palasyo ng Pangulo upang pagbantaan ang kahalili ni Suharto noong 1998. Matagal nang itinanggi ni Subianto ang mga pag-aangkin na ito, ngunit kahit ngayon, ang mga kwento tungkol sa kanyang init ng ulo ay nagpapalaki ng mga alalahanin tungkol sa kanyang pagiging angkop para sa mataas na posisyon. Si Subianto ay nakipagkumpetensya laban sa dalawang nakababatang karibal, na parehong itinanghal ng kanyang mga kontemporaryo sa panahon ng Suharto. Isa si Anies Baswedan, 54, ang dating gobernador ng Jakarta. Siya ay tumatakbo sa pangako ng pagbabago, ngunit hinirang ng National Democrat Party, isang maimpluwensyang miyembro ng namumunong koalisyon ni Widodo sa nakalipas na 10 taon. Sa kanyang pag-upo sa posisyon ng panandalian, ipinakita ni Baswedan ang isang natatanging talento ng pagbabalat kayo upang manalo sa kapangyarihan. Isang political scientist na nakapag-aral sa US, una siyang sumikat sa pambansang katanyagan bilang direktor ng isang liberal na universidad ng Islam at nagsilbi sandali bilang ministro ng edukasyon ni Widodo. Noong 2016, hinirang siya ni Subianto para sa mataas na kriteriya sa halalan ng pagka-gubernador ng Jakarta, kung saan hayagang niligawan niya ang mga hardline na grupong Islamista. Ngayon, gusto niyang alisin ang kanyang konserbatibong imahe at manligaw sa mga pangunahing Muslim sa Java. Kung wala ang suporta nila ay hindi siya mananalo. Ang pangalawang karibal ni Subianto ay si Ganjar Pranowo, 54, ang dating gobernador ng Central Java. Siya ay lubos na nagustuhan dahil sa kanyang karisma sa kabataan, ngunit ang kanyang pinakakahanga-hangang tagumpay sa ngayon ay ang pagkuha ng nominasyon sa pagkapangulo mula kay Megawati ng PDIP, na nag-iingat sa pagsuporta sa isa pang sikat na gobernador pagkatapos ng kanyang karanasan kay Widodo. Ang pampublikong pagpapakita ng katapatan sa partido ay nagdudulot sa kanya ng suporta mula sa mga pangunahing blok ng pagboto. Noong Marso, inutusan ni Megawati si Pranowo, kasama ang iba pang mga gobernador ng PDIP, na tumanggi na mag-host ng pambansang koponan ng Israel sa mga laban ng FIFA Under-20 World Cup. Tumugon ang FIFA sa pamamagitan ng pagtanggal sa Indonesia ng mga karapatan sa pag-host at paglipat ng paligsahan sa Argentina. Binaygo nito ang milyon-milyong batang tagahanga ng football at humantong sa isang mabilis na pagbaba sa suporta kay Pranowo. Sa 6 na buwan bago ang halalan, hinuhulaan ng mga survey ng opinyon ang isang mahigpit na laban sa pagitan nina Subianto at Pranowo. Ngunit sa isang ginanap na runoff sa pagitan ng dalawa, kung walang kandidato ang makakapagbigay ng higit sa 50% ng mga boto, malamang na makuha ni Subianto ang mga Islamist na taga-suporta ni Baswedan at manalo sa pagkapangulo. Ngunit hindi pinababayaan ni Widodo ang halalan ng kanyang kahalili. Ipinahayag niya sa publiko ang kanyang intensyon na makialam sa eleksyon para masiguro ang kanyang legacy. Lahat ng 3 demokratikong nahalal na presidente ng Indonesia mula noong 1999 ay nagmula sa makapangyarihang pampulitika, relihiyon, o militar na mga pamilya at napanatili ang impluwensya sa politika bilang mga pinuno ng kanilang mga partidong pampulitika. Si Widodo ay kulang sa mga koneksyong panlipunan at institusyonal na ito, ngunit sinisikap niyang isecure ang kanyang pampulitikang hinaharap sa pamamagitan ng paggamit sa dalawang bagay na mayroon siya, isang mataas na rating ng pag-aproba at kontrol sa mga institusyon ng Estado.
Ang mga resulta ng survey ay patuloy na nagpapakita na ang rating ng pag-aproba ni Widodo ay maaaring magpalakas ng mga boto para sa sinumang kandidato o partido na kanyang sinusuportahan. Habang umiiwas sa isang pag-endorso na may panganib sa politika, si Widodo ay lalong nahilig sa kanyang formal na karibal na si Subianto, na pampublikong nakatuon sa pagpapatuloy ng mga patakaran ng gobyerno ng Widodo. Para maging kapani-paniwala ang pangakong ito, isinaalang-alang ni Subianto ang panganay na anak ni Widodo na maging running mate niya. Si Gibran, ang 35 taong gulang na alkalde ng bayan ng kanyang ama, kahit hindi naabot ang limitasyon ng edad para sa nominasyon. Ngunit ang petisyon para i-dismiss ang age limit ay kasalukuyang sinusuri sa Constitutional Court, na pinamumunuan ng bayaw ni Widodo. Ang pag-secure ng institusyonal na batayan para sa kapangyarihan ay isa ring prioridad para kay Widodo, na malawak na napapabalitang tumitingin sa pagkapangulo ng partidong Golkar o partidong Jirindra ni Subianto. Samantala, ang nakababatang anak ni Widodo na si Kesang, na hindi pa nakakalaban sa anumang halalan, ay ipinroklama kamakailan bilang pinuno ng Indonesia Solidarity Party, isang bagong organisasyon na umusbong noong 2019 ngunit hindi pa nakakapanalo ng pwesto sa pambansang parlamento. Bilang karagdagan sa pagpapalakas ng kanyang pinapaboran na kandidato, si Widodo ay inakusahan ng pag-abuso sa kanyang kapangyarihan upang hadlangan ang ibang kandidato. Si Baswedan, na tinalo ang dating kaalyado ni Widodo sa halalan sa Jakarta, ay nagdulot ng galit sa Pangulo nang punahin niya ang paraan ng paglutas ng kanyang gobyerno sa problema ng pandemya. Ang dating kinikilalang anti-corruption agency na ngayon ay naging atakdog para sa panggigipit sa mga kalaban ng gobyerno ay nagbukas ng mga kaso ng katiwalian laban kay Baswedan at laban sa mga dating kaalyado ni Widodo na sumapi sa kampo ni Baswedan. Nagsasagawa na rin ng mga pagsisikap na makipagkasundo para kay Pranowo na tumakbo bilang vice presidential candidate ni Subianto, na magpapatalsik kay Baswedan sa unang round. Ang gayong alyansa sa pagitan ng mga pinakamalaking partido ng Indonesia ay ang magiging pinaka-nakakatakot na pagtatangka na bawasan ang pagpipilian ng publiko sa halalan. Ang collusive power sharing na isinagawa ng matandang gwardya sa nakalipas na 2 dekada ay nagbigay sa demokrasya ng Indonesia ng predictable inertia. Hinaranggan nila ang reforma ngunit hinaranggan din ang mga individual na pagtatangka na manitili sa kapangyarihan. Una nang hinamon ni Widodo ang setup na ito. Una sa pamamagitan ng pagtanggi na makisali sa transaksyonal na politika at pagkatapos ay sa pamamagitan ng paghingi ng extra-constitutional na ikatlong termino. Sa parehong mga pagkakataon, ang sistema ay nagtiyaga sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang hindi kapartidong pangulo, na kalaunan ay natutong sumunod sa mga lumang tuntunin, sa halip na suwayin ang mga ito. Ngunit ang isang kritikal na kahinaan ng sistema ay na ito ay lubos na nakadepende sa personal na paglahok ng mga tumatandang pinuno nito, na parehong may parehong interes sa pagpapanatili ng kanilang pangingibabaw pati na rin sa isang karaniwang pag-unawa sa kung paano ito gagawin. Ang halalan sa 2024 ay nagdadala sa Indonesia sa sukdulan ng isang napipintong pagbabago sa henerasyon. Ang mga matandang elite pa rin ang namumuno sa pagpili ng mga kandidato, at kasunod ng mahabang tradisyon ng dinastiyang politika sa bansa, ilan sa kanila ang gumawa ng mga hakbang upang maipamana ang pamumuno ng kanilang mga partido sa kanilang mga anak. Dahil kulang sa ganitong uri ng lahi, ginagamit ni Widodo ang kanyang panunungkulan sa kapangyarihan para iposisyon ang sarili sa susunod na henerasyon ng mga kingmaker. Gayunpaman, ang paraan ng pagtiyak ni Widodo sa kanyang kinabukasan, sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa sa mga lumang karibal, paggamit ng pamilya upang ituon ang kapangyarihan, at pagharang sa mga baguhan, ay mga taktika na ginamit upang dominahin ang politika sa ikatlong pinakamalaking demokrasya sa mundo ng nakaraan. Maaring mangailangan pa ng 2 dekada upang madiskubre ang bago at orihinal na mga taktika. Kay Sera, whatever will be, ang sabi pa nga ng isang kanta. Kaya abangan natin ang susunod na mangyayari. Dito sa latest update manatiling updated.